Isay, na buong pusong inalay sa tatlong paring Martin. Muli, magandang umaga po. Sabay-sabay natin salubungin ng masigabong palakpakan ang mga magsisipagganap. Lizelle, Precious, Karen, Celine bilang mga inyo. Glenn Zunbeta bilang kachero. Isabella Sarte bilang Benzoid. Kirby Regio bilang Kapitan General. Kendrick Constantino bilang Tandang Selo. Junel Pereda bilang Isagani. Brian Benyo Florida bilang Kabesang Tales. Razal Alejandro bilang Padre Camora. Patrick Rudin bilang Padre Salvi. Junel Pereda bilang Padre Sibila. Victor Fidelino bilang Don Castudio. Kirby Regio bilang Tano. Danny Carameliosa bilang Hermana Bani. Carmela Mendoza bilang Hermana Penchang. Melody Valdez bilang Maria Clara. Krista Rohel bilang Paulita. Marian Jorodica bilang Huli. Angela Bunyag bilang Doña Victorina. Dave Manapaho bilang Basilio. At Philip Puente bilang Simon. At Glenn Zunbeta bilang Padre Erine. Pag-ibig na wagas na agad inimatong sa bakat. Kaunting tuloy naman ang makina, Kapitan! Pamanhin Doña Victorina, may sasakyan ng mga isda na maaari natin mabangga. At isa pa'y maaaring sumadsad ang babor sa malawak na palayang iyan. Ay, Diyos ko! Kung wala lamang sana ang mga Indyo sa Pilipinas, sa daigdig, ay maaaring bumili sa takbo ng babor. Mga perwisyo sa mundo, umagang-umaga sinisira nilang araw ko, mga pesteng Indyo. Donya, huwag masyadong pausukin ang iyong tayo. Baka umupa sa iyong magagandang kalorote sa mukha. Sa akin na yan, madali lang naman nasa tulong namin ito. At hindi ko mapatid kung ba't wala ang isip ito. At ano naman ito, Robert? Simple lang naman ang aking mungkay. Buwan sana ng isang kanal na papasukan ng ilog hanggang sa paglabas at paparaan sa Manila. Ililikha ito ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal sa ran ng ating ilog Pasig. Sa gayong paraan, hindi maaksaya ang lupa at iipili pang oras ng paglalakbay. Sobra naman kaya ang naisip. Ipagpauman ninyo, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Tila yata masyadong magastos sa mamaminsala ang inyong panukala. Eh di, sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang salaping babayad sa manggagawa? Sino namang may sabing papasahurin ang mga manggagawa? Isa pa isa pilitang pagtatrabahuin ang mga bilanggo, bihag, tunda,
binante, at batang lalaki. Subalit ang iyong mungkahi maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Naghimagsikan ba ang mga taga-Ehipto nung buuin nila ang Pimarende? Ang mga bilangang Hudyo laban kay Tito, sila ba ay nag-alsa? Ang isang edukasyong taong na katulad mo ay ganito pala kahina pagdating sa kasaysayan. Ngunit, hindi taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang iyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalo-lalo na noong sila'y sa pilitang pinagawa. Ngunit, lumipas na mga panahon yun. Ang bansang ito ay hindi maghimagsikat pagawin man ng mabigat, upatawan ng mataas na buwis. Maaari silang di ba nabanggit niyo sa akin, Padre Santo, ang bahay pagamutan sa Las Bañas kung saan naroon ngayon ang kanyang kamahalan? Di ba kayo mismo ang nagsabing na itayo ang bahay pagamutan na iyon ang dahil sa pilitang pagpapagawa sa taong bayan sa pamumuno ng isang religyoso at sa mando ng Latino? Maaari sa ganitong paraan din itayo ang Puerto del Caprico. Ngunit nagagawas ba ang taong bayan? Ano ba ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala kung ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibila, huwag na ninyo subukan magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kabuluhan ninyo, mga pride, kung ang bayan ay maghihimagsik? Amerikanong mula to! Isang Indiong Ingles. Nakilala siya ng Kapitan General sa Havana at sa aking palagay ay pinahiram niya ito ng pera. Dahil dito, nagbabayad utang ang Kapitan General kaya't pinahintulutan siyang makaparito at gawin ang naisin. Pagpayangan sa pagbebenta ng mga alahas na maaaring hindi totoo. Napakalayang utang na loob na matapos perahan ng mga Indio. Hoy! Ang panukalang hindi sasangguni sa mga taong matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulot ng maganda. Isang panukalang nangangailangang pagkulang ng malaking halaga. Kung totoo ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Naku! Ba't ka, Studio? Kung marami mag-aalaga ng itik, dadami rin ng balot. Ay, nakakasuka! Nakakapandiri! Tabunan na sana ang lawa! Ang init naman dito. Oo nga. Halo-halo na ang amoy natin. Ang baho. Magtiis muna tayo. O ikaw pala, Basilio. Kamusta na? Ano na nakinig Kapitan Chaco? Ito, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Hay, gaya pa rin ng dati sa Kapitan Tiago. Ay magpagamot kanina man. Kaya pinuntahan ko siya sa San Diego, ngunit mas nais niya mapag-isa upang malaya siya makagamit ng opio. Tunay ang salat ng modernong panahon ng opio. Kahit alam mo matatanda ang kasaysayan ng opio, di pa nila ito inaabuso. Habang popular ang klasikong pag-aaral, opio ay isa lamang medisina. Alam naman natin na ang mga insik na hindi marunong mag-Latin ang lubos na nanagrilyo ng opio. Kung nandog lamang ni Kapatid Tiago kay Cicero, tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila. Sinisiguro ko sa inyo na hindi ninyo ito maisa sa katuparan. Maisa sa katumparan po, Senyor. Nangako sa amin si Padre Herrera na regaluhan namin ang isang pares ng kastanyong kabayo. Siya ay makikipagkita sa Kapitan General. Paano si Padre Sibila? Mara siya tutol sa iyong barak. Ano naman kung siya ay tututoy? Nakasalalig pa rin sa Kapitan General ng Los Baños ang huling desisyon. Ngayon naman ay nakalimbang sa wikang Kastila ang inyong mga aklat. Ngunit hindi naman Kastila ang ginagamit niya sa pagturo. Hay, Aistas Baryong pero Abisto rin los Keres. Ang katandaan namin mga ama, mas masama pa sa kanilang mga ama, ay nagdulot na mas masama sa kanila. Tingnan mo itong mga makalumang tao. Lagi nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Mas napapansin pa nila ang kakulangan kaysa sa kabutihan nito at nais nilang maging maayos sa lahat ng bagay. Hay nako! Mukhang palagay siya sa tiyo mo dahil sa pag-uusap nila sa mga lumang panahon. May iba lamang. Ano nga pala ang sabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Pinag-aaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa. Sinabi ko sa kanya na walang katulad si Paulita na kaibig-ibig, edukada at isang kulila dito sa Manila. Tama ka, siya ay mayaman, maganda, matalino, at walang kapintasan. Maliban na lang sa tiyan niyang mapangutiya. Napag-usapan na nila ang kanyang tiyayin. Alam mo ba, nakiusap siya na hanapin ko ang kanyang asawa? At pumayag ka naman. May pagkasipsip ka rin ano. Natural,
Pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagpupunta sa kubyerta ang aking tiyo. Baka raw kasi usisain siya ni Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Kamusta ba, Silvio? Umaasyon na ba kayo? Ang maginood ba ang mga kababayan? Kamusta? Kamusta naman ang buhay ninyo sa Lalawigan? Ang lambayan, Silvio, ikaw at si Hildo ay mahalaga. Ayoko na masirangin na ang bagay si Hildo ng aking buhay na sa bayang ang mga tao ay walang kakayang bumili ng mga alahas. Hindi ka bumili ng alas sapagkat hindi namin ito kailangan. Teka, huwag kang magalit, binata. Ngunit dahil naisip ko lang na halos lahat ng mga parokya ay hawak ng mga branye Indio na ang branye ay mamamatay para sa pako. At ang mga Fransiskano ay kontento sa mahirap na pagkakulong. Kaya't pag binigyan iyon ng mga Griego at Indio ay ang mukha ng hari roon. Siya nga pala. Halika yung mga binante at uminom tayo para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. subalit senyor, hindi po kami tumitikim ni isang patak ng alak. Mali ang ginagawa ninyo. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi nga ni Padre Camora, ay kakulangan ng siglang bayang ito ay buhat sa naninirang uminom ng sobrang tubig. Mabuti. Sabihin ninyo kay Padre Camora na kapag uminom siya ng tubig sa halip na alak o serbesa, marahil ay makikinabang ang lahat at hindi pagkakabalahan pa ang magsabi-sabi. Sabihin mo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Kapag pinainitan ang tubig, ito ay nagiging singaw. Kapag ginambala naman, nagiging dagat na minsan ay nagwawasak sa sangkatauhan at gumigibalak sa buong mundo. Magandang sagot. Pero nawang ba ako natanggapin ito ni Padre Camora bilang ngayon? At tanungin ako kung kailan nagiging singaw ang tubig at kailan ito nagiging isang dagat. Kapag nainitan ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Magiging dagat naman ito kapag ang maliliit at hiwa-hiwalay na ilog ay sama-samang pinakikilos ng dagana. Bunga ng kasawian sa banging hinumukay ng mga tao. Hindi, Senyor Simon. Higit na mabuting spin itong tula ng akong kaibigang sisagani. Tayo ay tubig at ikaw ay apoy animo. Sapagkat nais mo ito sa gayon hayaan natin ito. Tayo ay namuhay na magkasama at ang apoy ay kailanman hindi tayo magkatagpol. Ngunit pinagbuklod ng marunong nasa siyensya at pagkukuluan ng maalad na sinapupunan ng walang galit ulang dahas. Tayo ay umanyong singaw ang ikalimang element. Pagsulong buhay, liwanag at pagkilos. Pangarap. Ang makina ay halos magkabanggaan. Samantala, kukunin ko ang sendesa. Ano ang nangyari sa iyo? Kakalba ang tao yun. Nakadarama ako sa kanya ng pangingilabot halos taon. Sinisiko na kita, pero hindi mo pa rin ako pinapansin. Hindi mo malakas ngayon na kayo maging kardinal? Ha? Ano? Ayaw mong maging kardinal? O kaya naman ito yung nakabunian kung gusto mo. Ha? Hindi kita maintindihan. O sige, ganito lang yun. Si Richelli ay may tagapayong unggoy na tinatawag na kabuhing kabunian. Tapos, si Senyor Simon naman ay ang tagapayo ng Kapitan General. Ano? Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo? Hay, guys, sasagawa niyo na maayos ang inyong mga gawain. Nakapagpatayo pa nga kayo ng gusali doon yun. Tingnan nyo! Hindi nyo nakikita ang aming mga gastusin. Ang mga nangungupahan sa aming bienes ay nag-uumpisa ng magreklamo. Huwag na. Tama ng pagdaing ninyo kung di ay mananangis ako. Nagsimula na dumating ang mga Indio, tingnan niyo kung gusto nilang banggitin ang mga halaga na itinakda ng Arsobispo na si Don Basilio Sanchez upang hindi tumaas ang presyo ng bilihin. Senyor Simon, saan ba kayo nanggaling? Sayang at hindi nakita ang mga magagandang tanawin habang tayo naglalayag. Marami na ako nasilayang mga magagandang tanawin. Subalit, para sa akin ay mas makabuluhan ay yaong may mga alamat. Naku, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, na mayaman na dyan ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sinasabi ng malapad na bato na ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan, ito raw ay pinamumugaran ng mga espiritu. Naging pugad daw ito ng mga pag-isa na nangaharang ng mga bangka. Padre Florentino, mabuti naman pinulakan mo ang paanyaya ng kapitan at tumani ka rito. Akala namin ay ayaw mo kami makasama. Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lang akong inaasikaso sa ibaba. Ay isa pang alamat. Ang alamat ang yugib ni Doña Jeronima na ikikwento naman ni Padre Florentino. Ako? Opo,
Ikaw lang naman sa atin ang may alam. Di ba po? Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima sa iyong O siya. May isang batang nangakong magpakasal sa isang dalagang nanganganang Doña Jeronima. Subalit, isang araw ay nabalitaan niya lamang na naging arsobispo ng Maynila ang kanyang kapitan. Nang siya'y dumako sa arsobispo upang hilingin ang katuparan ng kanyang pangako, ipinagawa na lamang siya ng arsobispo ng Yungib na napapanamutian ng bagay. Doon na siya naninirahan, namatay at inilibing. May mga nagsasabing siya raw ang diwata ng Yungib dahil siya'y nakikita ng mga tao na naghahagis ng mga pilak na ginagamit sa piging sa ilog. Ikikwento ko naman ang alamat ng buhayang bato. Minsan may isang incheck na hindi bininyagan ang dumaan sa tapat ng isang simbahan. Walang ano-ano, isang demonyo na gaanyong buhaya ang nagpalubog sa kanyang bangka. Upang siya ihilahin sa impyerno, humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Sa isang iglap, naging bato ang buhaya. Sus Maria Josep! Nakakatakot! Kahabag-habag. Naku! Nakakarimarim! Ayokong hilahin ng mga buhaya! Tia, ano ba? Nakakahiya. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan namatay ng isang nagdanganang Gibara? Nabara? O Ibara? Sa dakong iyon, sinasabing tumalon si Ibarra sa tubig na makita niya ang pinaliligiran siya. Sumisid siya sa ilalim at sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo upang huminga at pinauulanan siya ng balak. Sa dako ro'y hindi na siya nakita at may nakakitang nagkulay dugo ang tubig. Ngayon ang 13 taon na pangyayari. Ang kanyang bangkay? Ay, kasama ng bangkay ng kanyang ama? Hindi ba isa siyang pilibustero? Kapag pilibustero talaga, sadyang hindi nagbabayad ng marangal na libing. Iyon ay matatawag ng munang libing, Padre Camora. Senyor Simon, ano nangyari sa inyo? Bakit tila inatigilan kayo? Ako'y nahihilo lamang. Paulita, kumuha ka ng gamot at ibigay kay Senyor Simon. Hindi na bale, ipapahinga ko na lamang ito. Kaya't hindi na siya nangangamoy tulad. Gamay, magpapatuloy ka lang sa iyong anak kain at huwag sumuko. Sayang nga wala na ang aming ina upang masaksihan ang pagtatamasa ng ating tagumpay. Hay, anak, huwag mo masyadong isipin ang ang nakalagay nandito pa kami ni Natano at huli para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Siya nga pala, may dumating kanina ang mga reliyoso at sinabi naman pagmamayari daw sila sa lupain na ito. Ganun ba? Ano naman ang pagkasundoan ninyo? Napagkasundoan namin, magbabayad ako ng 20 piso o 30 piso taon-taon bilang upa natin sa kanilang lupain. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na lang. Dahil kung kakalabanin mo sila sa korte, ay malaki ang magagastos mo. Isipin mo na lang na natalo sa sagal ang 30 piso mo o kaya ay nahulog sa tubig at talulun ng buhaya. Alam mo, Kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Subalit, ang kinikita ni Ama sa kanyang mga ani. Kaya mo ba gustong makapag-aral ay upang mapandayan mo ang narating ng iyong katibang si Basilio? Siyempre, isa na yun. Gusto ko naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, nais ko rin makatulong kay Ama, sa iyo at kay Lolo. Magandang umaga, mga anak. Magandang umaga rin naman. Mukhang marami-rami ang iyong mga naani. Oo nga, Ama. Paniguradong, malaki ang iyong kikitain kapag iyan na iyong naibenta sa merkado. Marami nga ang aling subalit. Ano ang bumabagabag sa iyong isipan, anak? Marami nga ang aking aling subalit. Napakalaking buwis naman ang sinisingil ng mga pride sa akin. Ipagpalagay mo na lamang na lumalaki na ang buhaya at dumating ang kamag-anak ko na ngunit ang salaping pinaghirapan. Pero Ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangalagaan kung ano ang pinaghirapan ko. Anak, magtipi ka. Walang papala kung lalabanan mo sila. Magre-rebelde ako. Di ako magbabayad ng kahit isang sentimo at isusuko ko lamang ang lupain ito sa sino mang magdidinig ng sarili niyang dugo dito. Anak, magulas dili ka. Iyan wag na huwag mong gagawin. Tandaan mo na kung sino mong nanalo sa korte ay iyong hubad. Ipinanganak tayo ng walang saklot sa katawan ni Tay. At kapag tayo namatay, babalik tayo sa pagiging apo. Hindi pa rin
nagbabayad si Cabezang Tales at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang ipinaglalaban. Kung araw-araw ay maglilimos ako sa isang pulubi upang hindi niya ako gambalain, sino magsasabi sa akin na patuloy kong limusan ang pulubi gayong inaabuso niya ang aking kabaitan? Walang sino man ang nakaimpluwensya kay Tales na umatras sa laban. Maging ang gobernador ay kinausap siya upang takutin, ngunit hindi siya natinag nito. Ano? Hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Maging ang gobernador ay kinausap na kung hindi ka pa rin natatakot at nagpa-apekto man lang. Walang sino ang makakapigil sa akin, di ko isusuko ang lupain iyon, maliban lamang kung may hihigit sa pagkakalago ng lupain iyon. Ang singilin ng iyong buwis. Ang daang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman yan. Kung hindi ka magbabayad, ay palingin ang namin sa ibang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi niyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng bawang sa dugo upang matanim at mag-ani, kaya ako lamang at ang aking pamilya ang may darapat at halaga ng lupa. Subalit, hindi mo pagpamayari ang lupain. Ito'y pagpamayari ng korporasyon. Pagmamayari, may katibayan ba kayo? Ipakita ninyo sa akin ngayon din. May katibayan kami. Nasaan? Ipakita ninyo. Hindi mo na kailangan makita. Basta, magbayad ka ng iyong buwis. Natalo si Cabezang Tales laban sa mga praile, ngunit tumapili siya sa laban dito. Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Tatay, tulungan niyo mo ako. Anong gagawin natin? Stupido! Kunin ang anak ko yung langit gawin sarado. Mga hayop! Huwag ang aking anak! Huwag! Ama! Sinasabi ko sa iyo, Teresdoro, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo na mabawi ang iyong anak, sundin mo ang aming pinapautos. Tales! Anak! Tama na! Huwag kang mag-alala, Huy. Mababawi natin siya. Ayoko kumain. Ama, kailangan ninyo kumain. Manalig tayo. Walang mangyayari masama kay Kuya. Tama si Huli, anak. Huwag mo masyadong isipin yun. Mababawi rin natin si Tano. Nasaan si Telesforo? Anong kailangan niyo sa akin, Ama? Narito kami upang siya itakapin. Huminahon na lamang po tayo. Ako na lamang po ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangayang Juliana. Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong katibayan. Handa akong dumalo sa usapin maipaglaban lamang ang karapatan namin. Hindi ako pa may inyong abusuhin. Ano? Pero, bakit? Wala ng pero-pero. Bitawan niyo ako! Ama! Wag! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo. Ano? Sobrang ulit. Tales! Ama! Ibalik ninyo siya! Lolo, ano nang gagawin natin? Wala akong ganun karaming halaga sa gabi. Tanging 200 piso lamang ang mayroon ako. Pasensya na ako at wala akong may ambag na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at bakit kaya hindi rin sila maruhingan ng tulong. Isasangla ko na lamang ang ilan kong alahas. Ngunit, hindi ko maaaring ipagbili ang agnos na ito na binigay ni Basilio. Gandang araw, Tata Selo. Ano ulit? Mayroon akong kakayanang magpapahiram sa iyo ng pera upang matagos mo ang iyong ama. Sige, tara na ho. Lolo, dito muna kayo ha. Pagbalik ko, sigurado matutubos na natin si ama. Mag-iingat ka, Apo. Sa iyo, Magandang umaga rin. Tumuli muna kayo. Anong kailangan mo? Ako po si Mariana. Huli na lang, wala akong makailangan kung ano ang iyong pangalan. Ang tanong ko, anong kailangan mo? Kailangan ko lamang po ng mountain sa lapi. Kailangan ko po kasi mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Ano ka pala ni Telesforo? Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat. Hanahanapin siya. Pangako, babalik
Mababayaran mo lamang yan kapag pumayag kang maging alila at utusan sa aking bahay. Ganoon po ba? Ngunit ang aking ingkong ay matanda na kaya... Sige, madali lang naman akong kausap. Akin na ang salapi kung hindi ka pumapayag. Payag po si Molly, Hermana Pension. Magsisimula ka huli bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming pong salamat. Sa pamamagitan nito ay mababawi na natin si Ama. Naging si Tano. Parang ama ni na, Lolo. Kaya ganyan na ako. Kapag natapos na ang panahong ilalaan ko upang maging utusan ni Hermana Pension, makakabalik din ako. Mabilis lamang iyon, Lolo. Wala naman kita, Apo. Mahal rin po kita, Lolo. Diego kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan. Ngunit Nasaan ang iyong sedula? Po, naku, mukhang naiwan ko yata iyon. Pasensya na po, senyor. ay dali-dali magtungo ang mga autosimbahan na nagdulot ng tali-taling ingay. Ligayang Pasko, ina. Alam niyo po, malayang-malaya na po ako sa basilyong 13 taon na nasaan. Hindi na po ako dumisin. Hindi na rin po ako hunghan. Ina, marangal na ang aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aaral ako ng medisina. Pero ina, ang pagmahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago. Ina, mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naabot na ang kanyang mga minimitis sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang lalaki tumulong sa akin upang maibig sina? Anak ng huwag po kayong matakot. Sino ba? May 13 taon na po ang nakataraan ng ako'y inyuntungan sa paglibing ng aking ina. Kaya po kung kayo naman ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong pinakala ng lahat na patay na. Kristos mo malipat. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kang ikasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga ari. Subalit, hayaan kitang mabuhay at huwag ko sana pagsisilan ito. Umalis ako sa bayang aking sinilangan. Nagpayaman at nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking pangalating. Subalit kayo mga kabataan, na hinala ng sarili na dos. Saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan. Ngunit Nasaan ang iyong sedula? Po, naku, mukhang naiwan ko yata iyon. Pasensya, senyor. Anong pasensya? Hindi maaari ito. Kung baka sa iyong karwahe. Maawa na po kayo, senyor. Hindi ko po sinasadyang maiwanan ang aking sedula. Sa kampo ka na magpaliwanag. matapos ang pangyayari, yun, inaantalang muli ang Senyor, ngayon po, Santo, ay siguradong walang gwardiya sibil. Hindi mabubuhay na matagal ang mga iyan kung may mamalo ng dulo ng baril. Pagkatapos ng imahe ni Matusalem ay sumunod ang tatlong mago na sakay ng maliliit na kabayong sumasayaw. Wala mang kahit isang gwardiya sibil noon, kundi yung itim na nasa gitna ng dalawang Espanyol ay tiyak mapupunta sa piitan. Ay, alam ba ninyo, senyor, kung ang kanyang kanang paa ay malaya na ngayon? Ha? Kanang pa? Kanino? Sa hari po, Sinong hari? ang ating hari, ang hari ng mga Indyo. Kapag nakalaya na ang kanyang kanang paa, ibibigay ko sa kanya ang aking kabayo. Maninilbihan at mamatay ako para sa kanya. Papalayain niya tayo sa kamay ng mga gwardiya sibil. Ginoo, magpatuloy ka na. Tayang ilawan ng iyong karte. Hindi maaari yun. Sumama ka sa amin sa kwarte. Walang nagawa si Basilio kundi ang maglakad na lamang patungo sa bahay ni Kapitan Basilio.
Senior Simon. Pupunta kami sa Tianay upang tingnan ang inyong mga alakas. Gusto ko rin pumunta. Kailangan ko ng relo. Pero marami akong gagawin. Kung maaari, si Kapitan Basilio na lang ang gagawin nito para sa akin. Iyon na nagregalo sa inyo sa Kapaskuhan. Hindi ko matatanggap yan, Kapitan. Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos. Huwag kayong mag-alala, Padre. Ako na ang bahala sa inyo. Itong taong ito ay walang pinapalampas. Magnenegosyo kahit saan. Bibili ng mga alas sa kalatang presyo at bebenta bilang panregalo. Lahat ng tao nakikipagnegosasyon maliban sa amin. Namatay na ang matandang lalaki na tagapangalaga ng kabubatan. Ngunit tumanggi ang pura na bigyan ito ng mahirap na isa dahil ay mayaman ang amo nito. Ho? Ano po ang kanyang ikinamatay? Hay. Matay siya sa katandaan. Namatay sa katandaan? Kung namatay lang sana sa sakit, wala na po ba kayong ibang balita na galing sa sagpong? Hay! Tinukot nila si Cabezang Tanes. Kaawa naman ang kanilang sinabi. Kamusta na kaya si Huli? Inabuto nila sa daanan ng prosesyon ng iba't ibang santo. Sige, ang tumutulong kay Basilio kung makapag-aral ng medisina. Sa tuwing uuwi si Basilio sa San Diego, lagi niyang binibisina ng kanyang dito. Siya hindi inaasahang sa dalaman ni Basilio. Sa Mindanao, may tutulong po ba ako sa iyo, Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Maalala, nagkita tayo dito 11 taon na ang nakalilipas. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra. Sa pagkakaalam ng mga ipatay na. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalalaman. Isang lihim yung maaari kang masawi sa akin naman. Diba ang pagkakilala ko sa inyo? Ang pagkakatulasan mo sa akin ay isang malaking bagtas. Ang maaaring pagkaabon na dito ay sisira ng plano ko. Sa plano ko pag-iingat, di ba plano ko matagal ko lang pinaghahandaan? Ginoong Simon, nooy hinatulan kayong filibustero at dahil doon kayo napakulong. Muli ba ninyo itong hahayaang mangyari? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa aking dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay mananatili itong sa mundo. Madaling panabating na namatay ka ang mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung gayon ay nagkamali pala ako sa pagkakakilala sa inyo. Totoo nga ako'y napalik mo may 13 taon na ang nakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain na ang laso na naiwan na ilubosang umalat sa lipunan. At ang mga kabata, walang ginawa kundi sumunod. Makapalipin, hindi pinakikigin. Hindi Ginoong Simon, kung ikaw ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Sa pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aayon natin ang wika ito. Itatago lamang ng uwan na wika ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Sa simula pa lamang, akin na nasaksihan ang iyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam ko ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay natin isang katuparan ng aking mga plano laban sa mga mapangapi. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may pangarap din. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong maging isang ganap na doktor. At anong mapapala mo kung ikay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang tao? At ano?
Iyo lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng taong siya mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon! Ibibigay ko sa murang halaga. Salamat naman kung ganun, Ginoo. Napakagandang puntas. Saan galing ito? Saan ako ito? Ganun ba? Ipagbabalik ko ang kahit anong brilyante na magugustuhan mo. Kapalit ang puntas na yan. Hindi po pwede Ginoong Simon. Sana ako po ito. Pasensya na po. Ayos lamang po yun. Sige po. Matutulog na po ako. Kailangan mabuti sa mga bahay para sa amin. Nasa... Ang Kapitan General, si Padre Silvia at Padre Eren. Galit na naman dahil hindi niya alam papatay ang bataan. Nagalit Mora dahil sa isang sinadyang maling sugal ni Padre Irene na ikinapanalo ni Kapitan. Punyala, si Kristo na nakapagsugal sa inyo. Oh, Senyor Simon, nais ko po ba maglaro? Pwede naman. Ang kondisyon na alam ay hindi sa labi ang inyong itataya. Brilyante dapat. Walang problema sa akin kung kayo. Ano itataya? Itataya namin. Wala kayong may tatay. Itataya namin ang taglay namin kabaitan. Hindi mo ng lahat, na naglalaro ng sopa, nagsasara ng mga ng baston, iba at kalabi. Sila hindi gaano nagkakasakitan sapagkat ang mga hampas nila ay sa isang insect na nagtitindar o tumatama. Hindi mabilang ang nakapaligid. Ginong Simon! Mahal ba akong matulungan makarating sa Hong Kong? Halika't samahan mo muna ako sa kay Ellis. Ang kalahati naman ay narito sapagkat nasasabi ang iyong mga kapel ay mahusay. Ngunit hindi na mabasa ang iyong pastoral at isipin mo na walang makabasa nila. Kaibigan, sa palagay mo kaya ay dahil sa pagkulisan, Padre Salve ay maaari akong mawala ng hanap buhay? Marahil hindi ko, marahil mamihirap na ang paghahanap ng salapi. piso ang bigay ko sa iyo. Pakanda na.
Ang general ang may utos niyan, ngunit huwag ninyong masasabi. Kapag sinunod niyo ang aking utos, matataasan kayo ng tungkulin. Hindi ba kayo papasok? Hindi kami umabot sa ticket. Hindi nga dalaw si Basilio. Ano na kayong dalawa? Hindi, sa oo. Umalis ka sa upuan mo. Ayoko. Ang mga babaeng Francis na ito. Makakita tayo ng kankan. Magsasayaw tayo ng kankan. Makaraig. Oo nga, magsasayaw sila ng kankan at siya ang mauna. Bonjour à vos, Mr. Les et Messieurs. Ano ang lagay ng may sakit? Halos di na tumigil ang pulso. Wala nang gana kumain. Pinapabuwisin siya ng malamig ko madaling araw. Talamak na ang lasa sa buong katawan. Kaya, namamatay na siya. Parang tinamaan ng lintik. Isang munting dahilan. Suwak na kalooban o pagkakainis ikamatay niya. Gaya ng Pilipinas. Ang layo papainas sa aming panaginip. Ang pagkatakot, tulad ng pamahalaan. Basilio, pakinggan mo ako sapagkat mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng iisang oras ay sisiklab ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng paaralan. Ang mga pamantasan ay wala na rin. Wala kundi dugo at patayan. Nakahanda kami at tiyak ang aming tagumpay. Kapag kami nagwagi, lahat ng hindi tumulong sa amin paglalagay naming kalaban. Basilio, naparito ako upang hihandog sa iyong kamatayan o isang kinabukasan. Basi at naghihintay. Pinamumunuan ko ang himagsikang ito sapagkat ibig kong iguho ang pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mamuno rito upang kunin sa kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabuhay ako upang iligtas siya at tanging himagsikan lang makapagbubukas sa pintuan ng mga kumbento. Ngunit na kayo. Ngunit na kayo. At bakit? Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Kasinungalingan! Totoo sinasabi ko, Ginoong Simon. Hindi totoo yan. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Natutuwag ka lang kaya sinasabi mo yan. Hindi siya patay at ngayong gabi ililigtas ko siya o bukas ay mamamatay ka. Ito ang lihim ni Padre Eli. Ano sa nangyari kay Maria Clara? Handa ako marinig ang anumang paliwanag. Lolita, nasaan ka na? Kakatapos ang ibig sa Digalio at nagpasya si Sigani at Polip. Kung gaano mo ako napapaligaya. Kasi sana hindi na matapos ang gabi na kay Kapili. May balita ka na ba tungkol sa aking asawa? Wala pa din po. Kung nakakapagbigay sa akin ng balita hanggang ngayon. Nais kong malaman niya na pupunta ako sa mga Guardia Civil. Nais kong malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago makapag-asawa muli. Tila ba may balak pang mag-asawa niya? Sino naman kaya ang malas na lalaki? Ano ang masasabi mo kay Juanito Pilaes? Si Juanito! Si Juanito Pilaes-Isa, sa siyang napakabuting tao at napakinig. Naku, totoo yan. Napakarangyan ang kanyang pamilya. Siguradong napakasal. Nahulog
pagitan ng mga bato sa dalampasigan ng malikon. Doon saan gusto na ako dapat pumunta. Nasaan ba dan ko doon iyong abanito? Sa may banda roon. Isagani, maraming salamat sa iyong pagtulong sa pagkuha sa aking abaniko. Maiwan ka muna namin dito, Paulita. Nangyari sumunod ka na lamang sa amin. Bakit ka ba naparito? Ikaw ang nakipagkita sa akin. Paano hindi ako? Wala mong napansin na ako'y nasa dulaan. Tinititigan kita mula sa mula at katapusan ng palabas. Ngunit hindi man lang maalis iyong mga mata sa mga cultures. Mas interesado ka ko pala sa kanila kaysa masulyapan ako? Patawarin mo ako, binibini, sa pagpunta at hindi pagsulyap sa iyo sa dula-dulaan. Kaya lamang ako pumayag sumama ay dahil sa pilit ng aking ale. At ikaw baka sakali akong makita ka roon. Ang akala ko pumunta ro. Ang lumpiang inchik sa lamay baboy ay patungkol kay Padre Irene. Ang third ang alimangoy ay patungkol sa Friday at ang ikaapat na ulam na pansit gisado ay patungkol sa pamahalaan at bayan. Hindi ba tungkol? Tutal ako. Magtalumpati ka, Tadeo. Talumpati na lamang na natutulog sa klase. Hindi maaari. Magkaya ng pagiging ganun. Kung walang Friday at walang Indio sa Pilipinas, anong mangyayari sa kabag-abag na pamahalaan mapapasakamay ng mga inchik? Kakain ng tortali bango. Hinaman-manan tayo! Ang alipin ng busy sector ay pinaglilingkuran ng Panginoon ng Son Maravilla bilang Placido. J. Rusol bilang Castillero. Precious Rosas bilang Tio Kiko. Jonah Enrico Hermoso bilang Paulita. Charissa Bandejas bilang Doña Victorina. Donna Hindi po, Padre. Mabuti. Dapat ang mga litrato sa isip mo kung kung totoo, hindi ka naman puro estudyante ng universidad dahil isang taon ka pa lamang kaya. Kapitan, gumising ka! Dahil sa takot, mabilis na tumakbo ang pari na bumalik sa simbahan. Kaya pinilit ko siyang humanap ng perang ipagbabayad sa akin. Sabi kitang pamakay pati umarap. Ano mo? Kawa ako, Basilio. Wala akong magawa sa kinahilingan niya ngayon. Isama ng namatay na pala si Kapitan Tiago. Walang nangyayari ng wala, kung iiyak ka lamang. Ngunit isang parang lang alam ko. Kahit kailan tayo humingi ng tulong, ipadala ka ako na tulong lumapit. Eh di subukan na natin. Hindi ka naman na siguro pag nanasaan mo dahil sasabahan kita. Ngunit natatakot ako. Hindi kaya ng aking hindi ang kalit na hinihingi ni Padre Camora. Eh di Hanggang sa iyo po'y nawawala. Ano? Kailan pa? Ano itong nangyari? Si Uli po. Ano? Si Uli po'y patay na. Ano? Bakit? Anong nangyari? Paano? Hindi na maaaring ipagpatuloy namin kung magana ng ito. Hindi matataw. Talino, maliksi, masayahin at anak ng isang mayaman ng mga malpal. Mas makakabuti para sa iyo kung ako ang iyong pakakasalan. Kung sa bagay, mas importante nga ang magiging buhay mo ng tawang makakasalan. Kung sa bagay, mas nababagay sa amin. Sabi na pakailan din ang kakayahan siya sa kalibado. At ang kapitang hiran daw ng Pilipino, sigurado na kumukuliwan ang taong nagkakasito. Kailan ba mangyayari? Dalawang araw lang naman ng pagkakamahal. Pumasok sa akin, silid balibal kay Basilio. Isang estudyanteng napalaya noong isang araw. Pumasok ka, Basilio. Ginoong Simon,
Ako po'y pinarurusaan ng Diyos dahil hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at ng aking kapatid noon sila'y nabubuhay pa. Kahit noong magsikat, hindi ako nakialam kaya't ako'y nakulong ng walang dahilan. Kaya't napagtanto ko na ako'y sasama sa inyong paghihimagsik. Katarungan ay nasa panig ko dahil nais ko ay kabutihan ng mga inaapin. Maraming salamat dahil sumama ka sa akin. Ito alam parang aking gagamitin sa aking paghihimagsik. Dinamita? Bakit may dinamita sa loob na lampara? Mamayang gabi magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito magliliwanag ngunit pansamantala lang. Pagkatapos ng 20 minuto, mawawala ng ilaw nito at sa oras na itaas ang misa nito, ito'y sasabog. Kung gayon po, hindi niyo na po ako kakailanganin. Ito ang iyong gagawin. Kapag sumabog na ang dinamita, lalabas ang mga taong kinasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandun ang armas na gagamitin sa paghihimagsik. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin mamaya alas 10 ng gabi. Nalulungkot ako para kay Sagani. Siya dapat ang nasa posisyon ni Juanito kung hindi lamang ito nakulong. Nakita ko ang paghihirap at pagtitiis niya habang nasa kulungan. Tiyak na kapag sinama ko si Sagani sa himagsikang ito ay hindi siya papayag dahil ayaw niyang masaktan si Paulita kahit na maiba ito ang iniibig. Bakit nakapatan mo rin? Sila yung kakasal. Napaigirin mo. Hindi ka nagagalit. Uy, pati pala ni Sarah. Oh, pinatalis ka. Si Paulita ay kinasal na pala kay Juanito Pilares. Kawaawang Isagani. Napakaraming mamamatay sa pagsabog ng mga ganap maya-maya lamang. Isang kawaawang kainatnan ng mangyayari sa napakaraming tauhan na ito. Ngunit, ano naman niya yon sa akin kung mamamatay sila? Hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwala ang nilagak sa akin. Ako'y may utang na loob sa kanya. Sa kanila'y wala. Siya ang humukay na libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y nagpakabuti. Pinagsikapan ko magpatawad. Ano ang ginawa sa akin? Mamamatay na nga sila. Labis na ang aking pagtitiis. Maya-maya, makikita niya si Simon. Ang Ginoo pala ay naroon nang naglalakad dala ang kanyang lampara. Lumapit si Simon sa bagong kasal na si Paulita at Juanito upang iabot ang kanyang handog na lampara. Abot na. Abot na.
Narito ang aking handog sa bagong kasal. Napakagandang inuwan. Maraming salamat Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong magamit? Oo, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Pasigaw na lumapit si Basilio upang pigilin ang masamang balak ni Simon. Hindi sila dapat madamay. Papasukin niyo ako. Ililigtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo nga yung suot. Papasukin niyo ako. Sinabing hindi. Nagmamadaling umalis si Simon. Napaisip si Basilio na baka maaari na rin siyang umalis para iligtas ang... Marahil ililigtas na ni Simon ang kanyang sarili. Nararapat na rin akong umalis. Basilio, anong ginagawa mo rito? Isagani, tara na. Umalis na tayo dito. Bakit ka aalis? Puntahan natin si Paulita. Aalis na siya bukas. Ibig ko siyang makita. Gusto mo bang mamatay? Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog iyon anumang oras. Tara na! Bukas ay aalis na siya. Isagani! Kawa ang kasalanan ng Diyos! Ano ito? Isang papel? Mane Tesel Pares, Crisostomo Ibarra. Marahil isang biro lang iyan. Isang masamang biro. Ito ay isang pagbabanta mula sa taong matagal ng batay. Si Ibarra, sulat kamay niya ito. Tuloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya, nais din na tayong patayin lahat. Padre Rene, pakitaas na lamang ang miksa. Saglit lamang. Tanakaw, kinuha niya ang lampara. Abulin ninyo iyon. Agad may nagkala ang pangyayari sa naganap na kasalan. Ang pagkabayani ng Kapitan General ay hindi matatawaran ng din ng katapangan ng Padre Rene sa paghabol sa nagnakaw na lampara. Pasensya na, Ginoo. Hindi piniyagan ng lathalang iyong pahayagan sapagkat tayo ng Kapitan General na may lumabas na kahit anong balita ukol sa nangyari sa nakaraang gabi ng kasalan. Hindi maaari. Ang ganoong dahilan ay maihahalin tulad sa pagpatay sa isang anak na maganda at matapang na dalaga. Ang ganyong karaming paghihirap ay hindi pwedeng walang gantimpala sa Diyos. Ang mga tulisan ay nahuli ang sinabi na ang may pakanan ng lahat ay isang lalaki na mukha ni Simon sa kanilang pagkakalarawan. Kailangan mahanap ang mag-ala. Siya ay may pakanan ng kapitan. Ilang magsasaka, kumuha na rin ang ating na dakip. Kailangan ito para pasabit ng mga makaling. Nahimik. Hoy, Arutang, hayaan mo silang magsilakan ng mayapa. Nagpakikilayang bago ang halaman ng pamilya. Ano ba ang ginagawa nila sa mga pinagnatikma? Pinapupundangan namin, nangyari kaaway na nagsilakan ng mga yun. Ang mga ito ay mga kababayan natin. Ginaganyan natin iyan upang lumaban at tumakas at nang barilin na lamang natin. Ito, ang mga bilanggo. Kwento. Carolino, noon ang mabuti mong pagkakatama. Isang lalaki ang
rason. Simon, hahanap ako ng lunas. Maghintay ka. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Mamamatay ako ang dala ang aking lihim. Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Ano mga oras itatalab na ang lason sa aking katawan? Diyos ko! Huwag kayong matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais kong ilad sa inyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayaw kong mamatay ng may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra na mala ng pinapalagay na patay. Noong araw, pagkatapos ko mag-aaral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niya ang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niya ang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman na hindi siya nagawad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Diyos ka po, Simon! Matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran. Hindi mo odyok ng kasakiman.